Dudulog na sa Korte Suprema ang mga nagsusulong ng anti-parasitic drug na ivermectin kontra COVID-19. Nakatakdang maghain ng petition for mandamus sina anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor at Deputy Speaker Rodante Marcoleta laban sa pamunuan ng Department of Health at ng Food and Drug Administration sa layong mas maraming Pilipino ang makagamit ng nasabing gamot. Sa gitna na rin ito ng banta ng mas nakakahawang Delta variant. Una sa lahat, yung move to file a case in the Supreme Court, nag-discuss kami nila Deputy Speaker Marcoleta and our doctors involved that it's about time that we really file a case in the Supreme Court. Why? Because ang fear ho namin, papasok na yung Delta variant. And it's happening all over the world. It's not only in the Philippines. Sa USO, the last discussion I had with Dr. Baron, 50% ng cases na daw, Delta variant. But I think now it is even higher. In Israel, na nagkaroon ng surge, it's now also the Delta variant. Singapore and the UK recently talagang open na. Let it be. Kung ano yung mangyari doon sa kanilang situation in terms of health, of course, balancing the economy. And nakita ho namin na it's about time na mag-file na talaga. And so I thank Deputy Speaker Marcoleta for leading the case to be filed in the Supreme Court. So ang case of Bali, ang gusto namin, talagang magkaroon na ng distribution ng ivermectin to allow everyone to have access para sila makainom ng ivermectin. Alam niyo, just to have the prescription is about 500 pesos. Of course, the doctors here will do it for free. Sila Doc Iggy, Doc Castillo, and the others. Pero yung iba ho walang ganon. So mas mahal pa talaga yung prescription to the actual drug, which is ivermectin. Napansin po namin sa maraming lugar, mapapansin mo yung mga may internet, no, yung may mga kaya, yung mga nagbabasa, nagre-research. Sila po yung talaga naghahanap at uminom ng ivermectin. But for the poorest of the poor, wala ho eh. Except now siguro sa Quezon City, nakikita nila umiikot, nakikita nila yung effect, maraming gumagaling. So umihingi na po sila. Pero yung access to knowing what ivermectin is all about, wala pong ganon. Thirdly, pagka hindi ho nila pinayagan yung ivermectin as it is now, hindi pwede mag-budget ang isang local government unit. Na let's say, gumawa siya ng budget at i-assign yung mga doktor para magpainom ang mga tao ng ivermectin. So it limits the distribution even of the local governments given that the stand now of the national, of the Department of Health is that it is not recommended. Kaya ito po yung nagtulak sa amin na itulak na itong pag-i-impose, no, na talagang magkaroon ng distribution ng national government. And accordingly, sa projections na ni Doc Rafi, sinasabi niya by late August or first week of September, baka talagang makita natin yung pagdami ng Delta cases. At yan yung nangyari sa India na talagang maraming namatay in 24 to 48 hours na yung tao. At ito po yung ayaw namin. Gusto namin merong panlaban yung ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap. And doon na po ako papasok sa aktual na gumagamit. Yung UK ho, walang ivermectin. Yung India, Uttar Pradesh, napakahirap, may ivermectin. Nakita mo bumababa yung pagkakahawa at pagkakasakit. Sa UK as of now, talagang pataas po yung pagkakahawa. And of course, pagka maraming nahahawa, ang potential lang namamatay mas dumadami. So even from that level alone, wag muna on the scientific but on the experiences of two different areas, two different countries, nakikita niyo ho na yung gumagamit ng ivermectin, lahat bumababa. At ito yung gusto natin mangyari sa Pilipinas. Kailangan sigurong may paliwanag din natin sa kapakanan ng ating mga kasamang mamamahayag na yung petition na ating ipapile sana kanina kung hindi lang talaga umulan at nagsara ng opisina ng Korte Suprema. Itong petisyon na ito ay hindi natin napanaginipan lang. Ito ay hindi isang spur of the moment decision. Ang pinanggalingan nito, Mike, ay masusing pag-aaral na rin natin. Nagbunga yung tatlong pagdinig sa Congress na kung saan bawat panig ay ating pinakinggan. Yung panig ng tagapagtaguyod ng ivermectin na talaga namang base sa ebidensya, sa siyensya, at saka yung mga local experts natin na pinangungunahan ng FDA at saka ng DOH. At doon ay tinimbang nating mabuti. Ang mga tanong natin ay diretso sa kanila eh. Unang-unang mga tinanong natin, kayang-kaya bang kontrahin ng FDA o ng DOH
yung overwhelming na evidence na ipinakikita ng napakaraming eksperto at mga independent scientists mula sa iba't ibang mayayaman na bansa. Sa kawalan ng kanilang may dadahilan, medyo nagagam-agam tayo doon at pinilit nating itanong sa kanila kung hindi nyo makokontra yan at wala naman palang gagamitin, bakit hindi ninyo ipagamit? Alam naman ninyo, Kong Mike at saka yung mga doktor na kasama natin, wala silang maliwanag na ibinigay na katwiran sa atin. Kaya napilitan tayong mag-file ng petition sapagkat sang-ayon sa ating mga batas, yung ating rules of court, pinapayagan ang isang tao, katulad natin, advocates, mga proponents, na kapag ang isang, halimbawa, isang tribunal, isang corporation, board, isang opisyal o isang tao na ayaw niyang gawin ang isang bagay na nakatalaga sa kanyang opisina na dapat niyang gawin, ay pinapayagan ito na gumawa ng remedyo, magsampa ng kaukulang asunto para ngayon manduhan, ikumpel ang isang opisina, ang isang tao, ang isang opisyal na gawin ang tungkulin na itinalaga ng batas na proceeding from his own office. Ito yung pinaka-sense ng ating petisyon. At kailangan may paliwanag natin, Kong Mike, na ang ating bansa ay nasa malubhang kalagayan. At ito na may pinatunayan na ng mga presidential proclamations. Proclamation 922, inilagay ang bansa natin sa public health emergency. Proclamation number 929, itinalaga tayo sa isang national calamity. At yung national calamity ito ay in-extend pa ng Proclamation 1021 at ito'y naging 1 year ang visa o hanggang September 12 itong taong ito at maaari pang itong palawigin. Pagkatapos yung Republic Act 11469, ito yung bayanihan to heal as one, nilagay tayo sa isang national emergency. Ang ibig sabihin nito, Kong Mike, abnormal ang kalagayan ng bansa natin. Hindi po pwede na yung mga guidelines na ginagamit ng DOH o FDA, ito yung manatiling ginagamit natin. Nasa giyera tayo, ang dapat nating gamitin ay yung mga pamamaraang akma sa isang giyera. Hindi yung paraang akma lamang sa isang normal na sitwasyon na kagaya nung wala pa yung COVID-19. At marami rin ginawa na batas tayo, Mike, yung Republic Act 11517 na kung saan pinayagan natin ang opisina ng Pangulo na kapag dumating ang mga ganitong mabibigat na pagkakataon, lahat ng umiiral na guidelines, kahit anong batas yun, ay po pwedeng i-amend, po pwedeng isuspend. Sabihin lang ng FDA sa Pangulo, i-quote nila yung kondisyon ng mga na umiiral. Executive Order 121, nakalagay din na kapag umiral yung tatlong kondisyon na yun, ay kailangan mag-issue kayo kagad ng madali ang mga patakaran kung paano magagamit ang isang gamot na katulad ng pinatutunayan ng maraming eksperto ngayon, ivermectin. Ito ngayon ay isang Nobel case, Kong Mike. Nasabi na natin, Nobel in the sense that there has not been any case filed with the Supreme Court na mayroong ganitong katangian. Unang-una ngayon lang tayo nasabak sa ganitong pandemya na buong daigdig ang nasabit dito. The Supreme Court will be confronted into the evidence presented by independent scientists and experts in the entire world. At kung susumahin nila, ano ngayon ang magiging makabuluhan? Yung siyensya at collective testimony presented by doctors around the world o yung guidelines na ipinipilit ng DOH at FDA. Isip-isipin mo kung Mike, nasa giyera na tayo ang pinag-uusapan pa natin, guidelines. The guidelines are not law. The guidelines are not prescriptions kung anong gagawin ng isang tao para mabuhay siya. Ang guideline ay susundin mo lamang sang-ayon sa maaring kapuntahan mo. Kunyari sinabi ng doktor na gamitin mo ito o hindi mo gamitin, guideline lang eh. Kailangan ito pagtibayin ng Supreme Court. Kaya nga maaari silang malagay sa isang kasaysayan, Kong Mike, na dito talagang pagtityagaan nilang himayin alin ang mas makabuluhang dapat gawin.
yung siyensya na pinipresent ng napakaraming doktor sa buong daigdig, o yung pinipilit na guidelines ng ating DOH na ngayon ay hindi mo magagamit. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Doon sa living guidelines, Kong Mike, at ito'y mababasa na rin ng ating mga kasama sa media, sa tanong na sa treatment, intervention ng kanilang guidelines, basahin ninyo because the Philippine COVID-19 Living Guidelines is an interactive document. Doon nyo makikita ang mga tanong. Halimbawa, merong tanong doon sa treatment. Should ivermectin be used as a treatment of COVID-19? At kapag pinindot po ninyo, kinlik po ninyo yung ivermectin na may kulay na asul, sasabihin niya doon ay hindi pwede. Hindi namin pinapayagan ng ivermectin gamit na gamot laban sa COVID-19. Meron siyang remarks sa pagkatapos ng mga paragraphs doon, Kong Mike. Ang nakalagay, low quality of evidence, pagkatapos susundan ng conditional recommendation. Tandaan po ninyo na ang nakalagay na remark ay low quality of evidence and conditional recommendation. Kapag ka tiningnan mo yung remdesivir, ganun din ang sasabihin nila. Low quality of evidence, conditional recommendation. Ang tanong, kung pareho lang silang kategorya, yung dalawang gamot na yon, bakit pinapayagan gamitin ng remdesivir at hindi pagagamit ang ivermectin? Samantalang pareho lang ang categorization nilang dalawa. Ito po hindi sinasagot ng DOH at hindi rin sinasagot ng kanilang mga cohorts organization katulad ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Hindi rin kaya sagutin niya ng Philippine Medical Association o yung PSMID, Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Yung sa doktor, Philippine PCP. Hindi sila sinasagot yun. Ito pa yung mas masakit. Yun pong phase, meron din yung non-pharmacological intervention. Meron pong tanong dyan. Kailangan ba kanyang magkaparehong gamitin ng face mask at saka face shield? Ang remarks po dyan ay pwedeng gamitin, sabi nila. Pero yung kanilang remarks, very low quality of evidence and conditional recommendation. Again, ganun, hindi gagamitin dapat. Pero pinagagamit po nila yung face shield at saka face mask. Pero yung pong remark and recommendation, kapareho din po ng ivermectin. Ngayon, ang itatanong mo sa kanila, bakit nyo pinagagamit ang face mask at saka yung face shield? Pareho rin naman pala yung remark, very low quality and conditional recommendation. Ganon din ang sinabi mo sa ivermectin. Bakit ang ivermectin ayaw mong paggamit? Bakit yung face shield at saka yung face mask ay patuloy mong pinagagamit? Ito po yung guideline nila. Yung guideline nila na wala pong basihan. At pagka pinindot mo yung basihan na pinagkukunan nila, makikita po ninyo doon sa ivermectin, 3 pong studies na ang nag-review ay 2 doktor na hindi ko kilala at saka 2 nurses. Nakakita po kayo ng ganon. Ito po bang recommendation na yan? Bakit po yung 61 clinical trials hindi man lamang po lumitaw at hindi man lamang po nila naibahagi o naisama do sa Philippine COVID-19 living recommendations? Why is DOH or FDA continuously ignore the total body of evidence now existing around the world? Yun po yung tinatanong namin. Bakit kapag at nagpapatuo napakaraming doktor, bakit ayaw po ninyong kilalanin? Pero pagka mayroong isang doktor na nagsabi na hindi mabisa ang ivermectin, yun lamang po ang itinatala nila doon sa living recommendations. Ito pong Philippine COVID-19 recommendations na ito ay subjective. Hindi po niya kinikilala yung testimonies po na nanggagaling sa mga bansang Amerika, Belgium, United Kingdom, Israel, Japan at napakarami. Ayaw po nilang kilalanin yun. Paano po naging mabisang recommendation po yan? Bakit po nila sinabing living recommendation? Ito pong isyong ito ang inihahain namin sa Korte Suprema para dapat makilala bakit po ganun ang ginagawa ng FDA
at ng DOH. Samantalang meron po silang katungkulan na nakasulat sa saligang batas na kinakailangan ito pong dalawang lead agencies na to, sila ang mag-promote at magprotekta sa kalusugan kapanganang pangkalusugan ng ating mga mamayan. Ito po yung duty na ayaw po nilang gawin, na ito ang ipipilit natin ngayon na ipagawa sa kanila sa pamamagitan ng Korte Suprema. Yun po yung mahalaga ngayon kung bakit kami gumawa ng aksyon na ganito at bakit diretso po naming iniahay sa Korte Suprema. Sapagkat ito po ay transcendental importance. Hindi na po kailangan pumunta pa kami sa RTC o pumunta sa Court of Appeals. Kailangan direkta po sapagkat ang pinag-uusapan po rito ay buhay ng ating mga mamamayan.